Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 646, mga labanan ng Titans. Phew. Huminga ng malalim si Tang Yuyu, hindi naging madali ang laban na iyon. Ang mga susunod na magsasaka ay lahat ay napakalakas. Lahat sila ay nakalusot hanggang sa ikapitong Zuan Chi layer o mas mataas. Ang bawat labanan ay magiging napakapangit. Lumipat si Tang Yuyu sa tabi ni Lin Feng. Nang makita ni Lin Feng na ang kanyang katawan ay napapalibutan pa rin ng isang layer ng yelo, nagpakawala siya ng apoy na chi at pinainit siya. Mabilis na natunaw ang yelo. Salamat. Sabi ni Tang Yuyu, nakangiting matangkad. Tumanggo si Lin Feng at tumingin muli sa stage. Ang ikatlong labanan ay kay Diling. Pinili ni Diling ang taong nasa ika-14 na ranggo. Ito ay isang magsasaka na ang katawan ay kasing solid ng bakal. Gayunpaman, natalo siya ni Diling sa isang suntok. Ang ikatlong labanan ay kay Duan Wu daw. Pinili niya ang taong nasa ika-12 at gumamit ng espada. Katulad ni Diling, natalo siya ni Duan Wu daw sa isang napaka-brutal na suntok. Napaka-brutal ng dalawang iyon. Naisip ng mga tao pagkatapos manood ng Diling at Duan Wu daw. Nakalimutan na ng lahat na si Duan Wu daw ay nagmula sa isang bansang nasa ilalim ng jurisdiction ng Dragon Mountain. Nalaman lang nila na siya ay napakalakas. Walang nang ahas na maliitin siya, tiyak na makakalaban niya si Diling. Narinig din nila ang tungkol sa Sildor's blood spirit ni Duan Wu daw, kaya nilang silihuhan ang cultivation ng ibang tao. Ang ikalimang laban ay kay Jun Moshi. Sumimangot si Jun Moshi at saka ngumiti ng pilit nang dumating siya sa gitna ng fighting stage. Ako ang panglima. Tiningnan ni Jun Moshi ang kanyang Jade Key, nag-isip ng ilang segundo. Mula Lin Feng hanggang Duan Wu daw, umili sila ng mga taong hindi bahagi ng nangungunang 10. 2 tao na lang ang natitira sa mga pinakamahinang magsasaka. Qin Mengzin at Yun Feiyang. Nahihiya talaga siya, hindi niya sila mapili. Kaya, maaari lamang siyang pumili ng isang tao mula sa nangungunang 10. Mayroong Su Xia, Yu Mo, Ling Xiao, Yu Xiaoxiao at ang Dead Tree. Ha? Ang mga tao ay namangha. Halika, sabi ni Jun Moshi. Nagulat si Yu Mo, tumingin siya sa kaliwa niya, nandoon si Su Xia. At pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kanan, nandoon si Ling Xiao. Kaagad pagkatapos, tumingin ulit siya kay Jun Moshi at napagtantong nakatingin talaga sa kanya si Jun Moshi. Namangha siya. Kumikislap ang mga mata ni Yu Mo. Gaano kinteresant, pinili siya ni Jun Moshi. Natigilan din ang mga tao. Pinili siya ni Jun Moshi. Talaga. Nakatingin sa kanya ang lahat, siya ang pinili ni Jun Moshi. Si Jun Moshi ay isang henyo mula sa Dragon Mountain at isa sa 8 pinakanamumukod tanging mga batang disipulo ng kompetisyon. Sa ikalawang round ay nakuha niya ang ika-5 Jade Key. Si Yu Mo ay isang henyo mula sa Firmament at isa rin sa 8 pinakasikat na mga henyo ng kompetisyon. Sa ikalawang round, nakuha niya ang ika-7 susi. Ngayon hinahamon siya ni Jun Moshi. Phew. Masyadong excited ang mga tao, nanginginig sila. Sa wakas, 2 napakalakas na magsasaka ang maglalaban. Pareho silang isa sa 8 pinakanamumukod tanging disipulo sa kompetisyon. Sino ang pinakamalakas? Jun Moshi o Yu Mo? Pinili mo ako. Tanong ni Yu Mo, dahan-dahan siyang tumayo at nakatitig kay Jun Moshi. Sa tingin ko ikaw at si Zu Xia ang pinakapangit ngunit dahil mahina ka, kaya pinili kita. Paliwanag ni Jun Moshi. Nagulat ang lahat sa sinabi niyang iyon, may mga taong nakangiti ng pilit. Sa ganoong uri ng pangangatwiran ay hindi niya dapat pakialam ang kanyang Jade Key. Sige. Napakahusay. Sabi ni Yu Mo na mukhang lalong masama. Pagkatapos ay tumalon siya pasulong at lumapag sa himpapawid sa itaas ng yugto ng pakikipaglaban, kung saan ang napakalamig na enerhiya ay sumalakay sa kapaligiran. Pinandilatan niya si Jun Moshi at sinabing, napakagaling. Ano man ang iniisip mo, gusto kong makita kung magagawa mong panatilihin ang iyong ika-5 Jade Key. Tingnan natin kung gaano kakalakas. Walang pakialam na sabi ni Jun Moshi. Hindi naman siya mukhang agresibo, mukha lang siyang kalmado, payapa, relaxed siguro. Siguradong mukhang wala siyang pakialam. Siguro dahil sa tiwala niya sa sarili ay nagawa niyang hamakin si Yu Mo. Gayunpaman, hindi rin mukhang mayabang si Jun Moshi kaya mahirap malaman kung ano ang iniisip niya. Makikita mo, sabi ni Yu Mo, agad na pumuti at kulay abo ang kanyang mga mata, lumitaw ang kanyang 8 trigram na mata. Para siyang gagamba sa mga mata niya. Mamatay. Galit na sigaw ni Yu Mo habang nagsimulang gumalaw ang ilang illusion trigrams patungo kay Jun Moshi upang apihin ang kanyang katawan. Mag-aaway sila ngayon. Akala ng mga tao, lahat sila ay nanginginig habang pinapanood sila. 2 sa 8 pinakanamumukod-tinging henyo ng kompetisyon ang maglalaban sa isa't isa sa unang pagkakataon. Boom! Ang katawan ni Jun Moshi ay ganap na napapalibutan. Ang kanyang mahabang buhok ay marahas na lumilipad. Ngunit gayunpaman, nanatiling kalmado at payapa si Jun Moshi tulad ng dati. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang ulo para tingnan si Yu Mo. Naniniwala ang karamihan na si Jun Moshi ay mukhang isang banal na tao, ang kanyang chi ay dalisay, matikas at banal. Boom! Ang 8 trigram sa hangin ay pumailang lang sa langit at biglang napalibutan ng gintong liwanag na pumipigil sa kanila. Napakalaki ng mga gintong ilaw na iyon, parang mga skyscraper na umaakyat. Boom!
Ang dambuhalang dalisay at banal na gininto ang liwanag ay naging isang bagyo habang ang 8 trigram ay nawasak. Ang chi ni Junmo Shi ay hindi kapanipaniwala at mapang-api. Gaano kalakas? Akala ng karamihan ay hindi nakaimik. Hindi pa nila nakitang naglabas ng chi si Junmo Shi. Napakalakas ng enerhiya. Anong kasanayan ang ginamit niya? Ha? Nagulat si Yumo. Ang kanyang 8 trigram ay nawasak ng gintong chi ni Junmo Shi. Paano? Mahalagang enerhiya ng mundo. Sabi ni Junmo Shi habang tumatalon pasulong. Kumalat ang mga dagandong sa hangin habang ang kanyang chi ay biglang naging mas kahanga-hanga. Down the mountains and through the rivers, isang dambuhalang kamay na gawa sa gininto ang chi ang lumitaw at gamulong sa kapaligiran patungo kay Yumo. Na binago ni Chi ang buong espasyo, ang malawak na yugto ng labanan ay biglang natakpen ng isang mahalagang chi. Ito ang mahalagang chi ng Earth at ng langit. Pahinga. Si Yumo habang naglalabas ng purong chi. Ang kanyang puti at kulay abo na mga pupil ay mukhang mas malamig at mas malamig. Ang mga tunog ng sipol ay lalong naging mabagsik. Tila magiging mahirap para kay Yumo na harangan ang vital chi ng Earth at langit. Boom boom boom. Ang isang nakakatakot na chi ay biglang gamulong at tumilapon sa kapaligiran. Nakakakilabot at mapang-api ang chi na iyon, nakakatakot. Naramdaman ni Yumo na hindi na niya makondens ang enerhiya o lakas. Marahas lang siyang inaapi. Pag-iilaw ng mga langit, sabi ni Junmo Shi. Sa hangin ay naroon ang mahalagang chi ng Earth, ng mga bundok, ng mga ilog, at ng mga makalangit na bagay. Ang hangin ay napuno ng kadalisayan, kabanalan at katwiran. Nanginginig ang mga tao, naging solemn na ang lahat. Nakaramdam sila ng guilt build-up sa kanilang mga puso. Ang mahalagang chi na iyon ay napuno ng katwiran na nagdulot ng pagkakasala sa mga makasalanan. Ang puso ni Yumo ay napuno ng lason at kasamaan kaya mahirap hindi maapektuhan. Ang kanyang lakas ay lubos na inapi. Wala na siyang determinasyon na lumaban, nakatitig na lang siya sa dalisay at banal na chi na lalong nagiging maningning sa langit. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Paano ba naman ang lakas ni Junmo Shi ay talagang nakakatakot? 8 trigrams. Hatted Yumo, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kasamaan. Lumipat ang kanyang chi patungo sa vital chi sa hangin. Vital chi ng katwiran, sirain ng kasamaan at mga makasalanan. Sang Junmo Shi. Ang bawat salita niya ay naglalabas ng purong vital chi na umatake at bumangga laban sa 8 trigram. Naglaho sila. Hindi na ilabas ni Yumo ng maayos ang kanyang 8 trigram spirit. Boom! Ang ilang espiritong chi ay lumitaw sa hangin, ang 8 trigram ay lumitaw sa likod ni Yumo, ang kanyang mga mata ay duguan. Tama na yan. Sigaw ni Zhu Wuchang sa sandaling iyon. Galit na galit siya, namangha si Yumo. Tapos na ang laban. Hindi na kailangang magpatuloy. Walang pakialam na sabi ni Zhu Wuchang. Sa mahalagang chi ng katwiran ni Junmo Shi, ang pagpapatuloy ng laban ay walang silbi. Alam na ni Zhu Wuchang kung paano matatapos ang labanan kung magpapatuloy sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 647, lahat, sumuko. Talagang napakaraming henyo. Naisip ni Zhu Wuchang. Maaaring gumamit si Junmo Shi ng dalisay at walang halong mahalagang chi ng katwiran. Gaano kabihirang at gaano kahirap, lalo na ang gawin itong maabot ang gayong mga sukat. Napakahirap matutunan. Upang matutunan ang mahalagang chi ng katwiran, kailangan ng isang tao ang isang dalisay na puso at hindi maaaring gumawa ng mga kasalanan. Ang sigla at kaluluwa ng isang tao ay kailangang malinis, ang mga makasalanan ay hindi makapagsilang ng mahalagang chi ng katwiran. Ang kasanayang iyon ay ang salamin ng pagkatao ng isang tao. Tumigil ka na, itinaas ni Yumo ang kanyang ulo at tumingin kay Zhu Wuchang. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang huminto ang labanan. Ilang saglit lang bago palang inapi ni Junmo Shi ang kanyang katawan, bakit titigil ang labanan? Gustong ibalik ni Yumo ang mukha, napahiya lang siya. Natalo ka, sabi ni Zhu Wuchang. Hindi alam ni Yumo kung ano ang sasabihin kaya hinatak niya ang mahabang mukha, pinapahiya siya ni Zhu Wuchang sa harap ng lahat. Kahit hindi ka natalo in terms of strength, talo ka sa puso mo. Ang kailangan mong gawin ay huwag isipin ang pagbabalik ng iyong prestihiyo. Ngunit sa halip, baguhin ang iyong estado ng pag-iisip. Kung hindi mo mababago ang iyong estado ng pag-iisip, malalampasan mo ang mga magagandang pagkakataon na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Sa oras na iyon, matatalo ka na naman. Dahan-daang sinabi ni Zhu Wuchang kay Yumo. Nakakatakot ang mukha ni Yumo. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Zhu Wuchang, kung tutuusin, hindi naman tanga si Yumo. Si Junmo Shi ay talagang napakalakas at ang mahalagang chi ng katwiran ay maaaring sirain ang masamang chi. Ilang sandali noon, gusto ni Yumo na palayain ang kanyang espiritu. Ngunit si Junmo Shi ay hindi mahihirapan dito, iyon nga ang kanyang pagkatalo. Lalaban ulit tayo. Malamig na sabi ni Yumo kay Junmo Shi. Saka siya bumalik sa upuan niya. Pwede tayong maglaro ng magkasama anumang oras. Nakangiting sabi ni Junmo Shi. Mukha siyang malaya, natural at walang pidget. Nang kumilos siya, nawala ang kanyang vital chi of righteousness at nagmukha siyang ordinaryong binata muli. Walang kakaiba sa kanya. Bumalik si Junmo Shi sa kanyang upuan. Sa kanilang mga puso, ang lahat ay nakadama ng higit na paggalang kay Junmo Shi.
Marahil si Jun Moshi ay isa sa tatlong pinakamahusay na magsasaka ng kompetisyon, kasama sina Duan Wudao at Li. Rinfang at Tang Yu, ikaw ay napakalakas at nakuha ang unang mga susi ng Jade. Ngunit kumpara sa isang tulad ni Jun Moshi, napakalayo pa rin nila. Kahit papaano, sa kanilang mga mata, ang Vital Chi of Righteousness ni Jun Moshi ay napakalakas. Walang pagkakataon si Yumo na labanan ito. Si Yumo ay isa sa 8 pinaka-nakakasilaw na henyo ng kompetisyon, ngunit mas mababa pa rin siya kay Jun Moshi. Bago ang labanan, lahat ay nagtaka kung sino sa kanila ang mas malakas. At ang kompetisyon ay puno ng mga sorpresa. Si Jun Moshi na mukhang hindi kasing lakas sa simula ay talagang napakalakas. Ang pagiging agresibo at mayabang ay walang halaga sa isang tulad ni Jun Moshi na palaging kalmado, matahimik at maamo. Inakala ng marami na si Jun Moshi ay isa sa pinakamahina sa 8 pinakanamumukuntanging mga henyo. Pero na-misunderstood lang nila ang ugali niya. Pagkatapos ng laban ni Jun Moshi, ang ika-6 na tao na Zhu Xia. Tumayo si Zhu Xia at pinili si Qing Mengzin. Si Qing Mengzin ay may maningning na ngiti sa kanyang mukha, tumingin siya kay Zhu Wuchang at sinabi, "Mister, masyado na akong mahina, pwede na ba akong sumuko?" Ang mga tao ay namangha, ngunit pagkatapos ay naunawaan nila siya. Siya ay isang babae, ang matalo kay Zhu Xia ay magiging lubhang mahirap. Ang pagkawala ay isang paraan para aminin na siya ay natalo na. Kaya mo, nandito ka para piliin mong lumaban o hindi. Sabi ni Zhu Wuchang na tumatango. Salamat mister. Sabi ni Qing Mengzin na mukhang tapat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhu Xia, "Suko na ako." Malamig na umungol si Zhu Xia. Gusto niyang subukan ang isang kasanayan, ngunit hindi siya binigyan ni Qing Mengzin ng posibilidad na subukan ito. Ayaw niyang manalo sa ganoong paraan, lalo na pagkatapos ng pagkapanalo ni Jun Moshi. Dapat ay si Yumo na pagkatapos sumuko si Qing Mengzin, ngunit siya ay natalo na kaya't si Ling Xiao na. 3 tao lang ang mapipili ni Ling Xiao. Yu Xiao, Ku Yaoteng the Dead Tree at Yun Feiyang. Siguro kung kaya kong talunin si Ku Yaoteng. Kung lalaban ako kay Yun Feiyang, si Yu Xiao ay kailangang lumaban kay Ku Yaoteng. Naisip ni Ling Xiao. Masyadong mahirap ang pagpili niya. Sa huli, tumingin siya kay Yu Xiao at sinabi, "Sabay na tayong sumuko." Nang marinig niya ito, alam niya ang ibig sabihin nito at tumango. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zhu Wuchang at sinabi, "Mister, hinahamon ko si Yu Xiao at sabay tayong sumuko." Wala na silang ganang makipag-away, iniisip lang nila ang magagandang pagkakataon na binanggit ni Zhu Wuchang. Gusto nilang malaman kung ano sila at kung magagawa nilang makapasok sa susunod na layer ng paglilinang pagkatapos. Sige. Sinabi ni Zhu Wuchang na hindi tumanggi. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kina Ku Yaoteng at Yun Feiyang, wala silang pagpipilian. Ang huling labanan ay dapat sa pagitan nila. Kung matalo si Ku Yaoteng sa labanan, mawawala ang kanyang Jade Key. Ngunit kung matalo si Yun Feiyang, wala siyang mawawala dahil nasa kanya na ang huling susi ng Jade. Kailangan ba nating mag-away? Tanong ni Ku Yaoteng kay Yun Feiyang. Hindi man lang siya gumalaw sa gitna ng fighting stage. Subukan natin. Sumagot si Yun Feiyang, naisip ng karamihan na si Yun Feiyang ay susuko na. Hindi magiging maganda ang laban na iyon, hindi makapaniwala ang karamihan na mananalo siya. Ang patay na puno ay walang imap, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap habang sinasabi niya, "Sige, subukan natin." Tumalon siya sa fighting stage at matalim na pinanood si Yun Feiyang. "Halika kung gusto mong lumaban," sabi ni Ku Yaoteng. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang patay na punong chi, ang kanyang mga mata ay tila ganap na namumula at malamig. Lumapag si Yun Feiyang sa fighting stage at nagsabi, "Ku Yaoteng the Dead Tree, gusto kong malaman kung saan nagmula ang iyong palayaw." "Makikita mo," malamig na sabi ni Ku Yaoteng. Ang kanyang mga pupil ay naging madilim, siya ay mukhang patay. Ang buong kapaligiran ay napuno ng death chi at isang nakakatakot na katahimikan ang sumalakay dito. Tila namamatay ang lahat sa paligid ni Ku Yaoteng. Si Yun Feiyang ay hindi malayo sa kanya, ngunit ang enerhiya ng kamatayan sa paligid ng kanyang katawan ay hindi kaaya-aya, tila maaari siyang mamatay anumang oras. Pagkatapos ay gumawa si Ku Yaoteng ng isang hakbang pasulong at ang ilang lantang chi ay kumalat sa hangin. Gayunpaman, si Yun Feiyang ay ngumiti ng malademonyo mula sa gilid ng kanyang bibig. Lalo siyang natuwa. "I'm sorry, sumuko na ako." Biglang sabi ni Yun Feiyang. Nagulat ang lahat. Si Yun Feiyang ay humingi ng labanan at pagkatapos ay biglang sumuko. Galit na galit si Ku Yaoteng, ngunit wala na siyang oras para mag-react, na si Yun Feiyang ay bumalik na sa kanyang upuan. Tumiti siya ng malapad at sinabi, "Gusto kong makita ang iyong chi, ngayong nakita ko na ito hindi na kailangang magpatuloy. Pinaglalaroan mo ako." Nangangamba na sabi ni Ku Yaoteng. "Sa tingin ko gusto ng lahat na matapos ang mga laban sa lalong madaling panahon." Tuwang-tuwang tugon ni Yun Feiyang. Gusto ng lahat na makita ang magagandang regalo mula kay Shengang. Si Yun Feiyang ay sumuko kagad, na nangangahulugan na ang mga labanan ay natapos na sa ngayon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 648, Shengang. Nagulat din ang karamihan nang sumuko si Yun Feiyang. Marahil ay gusto lang talaga niyang makita ang ilan sa chi ni Ku Yaoteng. Ngunit tama si Yun Feiyang.
Ang lahat ay umaasa na makita kung anong uri ng mga regalo mayroon si Shengang para sa kanila. Malamig na umungol si Kuyao Teng at bumalik sa kanyang upuan. May 15 tao ang natira, ang 15 pinakamalakas. Sinulyapan ni Zhu Wuchang ang 15 magsasaka na umalis at sinabi. Sige, samahan mo ako ngayon. Sa 7 araw babalik tayo dito para magpatuloy. 7 araw. Nagulat ang karamihan. Kailangan nila ng 7 araw para makatanggap ng mga regalo. Ang 15 henyo ay hindi rin handa para doon, saan sila pupunta. Bakit kailangan nila ng 7 araw? Ngunit sa anumang kaso, lahat sila ay masaya. Hindi sila magrereklamo dahil kukuha sila ng mga kayamanan. Mister, marami akong nasaktan sa Micheng. 7 araw akong makakasama mo. Pero mga kaibigan ko, sabi ni Lin Fang sa mahinang boses. Nandoon din sina Hanman at Pu Jun, baka subukan silang patayin ng mga kaaway ni Lin Fang. Natakot si Lin Fang na iwan sila sa loob ng 7 araw. Nasaan ang mga kaibigan mo? Tanong ni Zhu Wuchang. Ayon. Sabi ni Lin Fang, nakaturo sa kanila. Sige. Kung may manggahas na hawakan sila, papatayin sila ni Shengang. At para sa karagdagang pag-iingat, magpapadala ako ng mga tao para protektahan sila. Sabi ni Zhu Wuchang. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Magpahinga ka, sa loob ng 7 araw na ito, kailangan mo lamang bigyang pansin ang iyong sarili. Sisiguraduhin kung walang magiging problema. Sige. Maraming salamat. Sabi ni Lin Fang habang nakayuko sa kanya. Tiyak, walang mangyayari kay Hanman at sa 2 iba pa. May iba pa ba? Tanong ni Zhu Wuchang sa karamihan. Lahat ay umiling, walang ekspresyon. Sige, sumunod ka sa akin. Sabi ni Zhu Wuchang, tumalikod at umakyat sa ere. Sa 7 araw, maghintay ka rito. Sigaw ni Lin Fang kay Hanman at sa iba pa. Pagkatapos ay bumangon siya sa hangin at sinundan si Zhu Wuchang, kasama ang iba pa. Ang kanilang dalisay na chi ay nagpapalabas ng mga tunog ng pagsipol sa kapaligiran. Tumilipad sila sa itaas ng mga ulap sa kalangitan. Lin Fang, ano sa tingin mo ang makukuha natin sa pagkakataong ito? Ace Cat Jun Moshi. Si Lin Fang at ang iba pa mula sa Dragon Mountain ay magkasamang lumilipad sa kalangitan, tanging si Duan Wu daw lang ang wala sa kanila. Si Duan Wu daw ay hindi pa sumulyap sa iba. Siya ay nanatiling mag-isa mula sa simula at hanggang sa wakas. Siya ay tumingin napakamakasarili, na parabang siya ang naging Panginoon ng langit at higit sa lahat. Walang ideya. Sabi ni Lin Fang. Umiling. Wala siyang ideya kung ano ang magiging kompetisyon sa pagkakataong ito, magiging katulad ba ito ng unang round. May papel ba ang swerte sa bahaging ito ng kompetisyon? Sinabi ni Zhu Wuchang na ang bilang ng kanilang susi ng Jade ay gaganap ng isang papel. Ang bawat susi ng Jade ay malamang na nagbibigay daan sa mga magsasaka na ma-access ang iba't ibang mga kayamanan. Malamang na makukuha ni Lin Fang ang pinakamagandang kayamanan noon. Ang unang round ay tungkol sa pagkuha ng mga kasanayan sa mga templo, kaya ang oras na ito ay hindi tungkol sa pagkuha ng mga kasanayan o mga diskarte. Marahil ito ay tungkol sa paggawa sa amin ng mas matalinong at pagtaas ng aming kapangyarihan ng pangunawa. Baka mas mauunawaan pa natin ang cultivation layers. Sabi ni Jun Moshi. Sinabi sa kanila ni Zhu Wuchang na kukuha muna sila ng mga kayamanan at pagkatapos ay lalaban muli. Kaya, ano ang mga kayamanang iyon? Mababago ba nila ng husto ang kanilang mga kakayahan sa paglilinang? Maimpluwensyahan ba nila ang mga susunod na laban? Walang nakakaalam. Sina Lin Fang at Jun Moshi ay walang exception. Pagkaraan ng 2 araw, bumagal si Zhu Wuchang. Sa harap nila ay isang misteryosong chi. Isa itong ilusyon. Dumating na kami. Sabi ni Zhu Wuchang. Huminto siya at huminto ang lahat kasama niya. Napatingin silang lahat kay Zhu Wuchang. Dumating na sila. Walang nasa harap nila, puro ulap. May mga kayamanan ba doon? Sa harap nila ay lumitaw ang isang dambuhalang ulap, sila ay nataranta. Biglang gamulong ang ilang ulap at lumitaw ang isang napakagandang liwanag. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Sa harap nila, bumukas ang mga ulap at lumitaw ang isang landas. Ano ito? Ang mga tao ay namangha. Nakakaintriga. Iyon ay isang ilusyonaryong pinto. Ilang sandali noon, may mga ulap ngunit ngayon ay may isang ilusyon na pinto. Sa loob, may isang butas na tila ibang mundo. Halika. Sabi ni Zhu Wuchang, dumaan sa pinto. Sinundan siya ng mga tao at pagkatapos ay naramdaman nila na ang kanilang dalisay na chi ay nagiging magulo. Gaano kaaya-aya. Ang dalisay na chi ng lupa at langit ay napakakapal dito. Sa isip ni Lin Fang, nagulat siya. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niya na ang ilusyonaryong pinto ay nagsara mismo. Nakarating na talaga sila sa ibang mundo. Sa ilalim ng kanilang mga paa, ang dalisay na chi ng lupa at langit ay gumugulong. Naramdaman ni Lin Fang na ang lugar na ito ay parang isang fairy tale, tulad ng mga napanood niya sa TV sa kanyang nakaraang buhay. May mga celestial na palasyo sa itaas ng mga ulap. Ang lugar na iyon ay Shengang. Sabi ni Zhu Wuchang, lahat ay namangha. Shengang ang buong mystical na lugar na iyon. Ang mga ulap ay patuloy na gumugulong, ang lugar na iyon ay patunay ng kapangyarihan ni Shengang. Sa landas ng paglilinang, talagang walang mga limitasyon. Naisip ni Lin Fang na labis na nasa sabik.
Ang paglikha ng ganitong mundo ay napakahirap. Sino ang maaaring lumikha ng gayong mundo? Ano ang cultivation layer ng lumikha nito? Tagapagtanggol Zhu. Sigaw ng isang tao sa di kalayuan. Ito ay isang binata na nakasuot ng sandata. Pagkatapos ay tumango siya kay Zhu Wuchang. Ang binatang iyon ay mga 25 taong gulang at ang kanyang chi ay misteryoso. Mas malakas pa siya kaysa kay Yumo. Iba ang taong iyon sa 8 pinakasikat na henyo sa kompetisyon. Ang kanyang baluti, tulad ng kanyang mga mata, ay kumikislap. Haopang, halika. Ang mga taong ito ay para sa iyo. Sabi ni Zhu Wuchang sa binata. Tumango si Haopang at sinabi. Sa 7 araw, ibabalik ko sila. Sige. Sabi ni Zhu Wuchang, tumango. Kaagad pagkatapos, tumingin siya sa karamihan at sinabi. Sumama ka kay Haopang. Alam niya kung saan ka dadalhin. Napatingin ang lahat kay Haopang, binalik din niya ang tingin sa kanila. Siya ay tumingin kalmado at matahimik, marahil kahit na medyo mapagmataas. Kaya iyon ang mga malalakas na cultivator mula kay Zuyu, hindi sila ganoon kalakas. Naisip ni Haopang habang pinagmamasdan sila. Siyempre, hindi niya iyon sasabihin sa kanila. Walang pakiramdam ang mga tao na mabait si Haopang dahil sa hitsura niya kina Ling Xiaoxiao, Qing Mengzin at iba pang mga babae. Nakasimangot pa siya habang nakatingin kay Tang Yuyu na parang may gustong sabihin pero hindi. Sumama ka sa akin. Sabi ni Haopang. Sumunod silang lahat sa likuran niya. Marami silang natatanaw na palasyo sa harapan nila, napakagandang arkitektura. Ang chi ng lupa at ng langit ay sobrang siksik at dalisay doon. Ang mga palasyo ay napakalaki, tulad ng mga wala. Kung nagpraktis sila noon sa lugar na iyon, naabot na nila ang monumental na antas ng paglilinang. Ang mga sekta at bansa ay magiging lubhang makapangyarihan kung ang kanilang mga tao ay makapagsanay doon. Si Zhu Wuchang ang aming tagapagtanggol ngunit may limitasyon siya kung saan kanya madadala. Maraming lugar ang hindi niya mapupuntahan kaya kailangan kong gawin ito para sa iyo. Paliwanag ni Haopang. Nagulat ang lahat, si Zhu Wuchang ay hindi maaaring pumunta kahit saan, siya ay isang tagapagtanggol lamang. Isang hindi kapani-paniwalang lugar. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 649, ang banquet. Nangunguna si Haopang at sinundan ng mga henyo ng kompetisyon. Ngunit tulad ng dati, walang nakakakita sa kanilang pupuntahan. Napakalaki ng lugar na iyon. Naisip ni Lin Fang. Matagal na silang lumilipad ngunit hindi pa rin dumarating. Gaano kalaki ang lugar na iyon? Mayroon pa ring walang katapusang langit sa paligid nila. Hindi naiintindihan ni Lin Fang kung sino ang mga taong Shengang o kung gaano sila kalakas. Biglang nasa bagong lugar si Lin Fang. Sa harap niya ay may daanan na halos 20 metro ang lapad. May napakalaki at napakagandang gate sa pasukan at nakasulat ang Shengang North sa itaas nito. Mayroong 4 na distrito dito. Shengang North, Shengang South, Shengang East at Shengang West. Ang Shengang North ay isa sa mga pinakaprestihiyosong distrito. Kaya hindi makapunta rito ang mga tagapagtanggol tulad ni Zhu Wuchang. Paliwanag ni Haopang bago pumasok sa daanan. Patuloy na nagulat si Lin Fang at ang iba pa ngunit sinundan siya sa Shengang North. Pagkatapos ng daanan ay nakarating sila sa isang bagong lugar na nagpapaalala sa kanila sa labas gayunpaman, ang mga palasyo ay medyo mas maliit at may mga kultibasyon. Ito ay tila isang lugar para sa mga residente. Mayroong lahat ng uri ng kasanayan, bisikleta, kasanayan sa espada, at iba pa. Nakikita iyon ng lahat. Kailan tayo darating? Tanong ni Diling, nagsisimula na siyang mabalisa. Kanina pa sila doon. Agad-agad. Sabi ni Haopang. Si Shengang ay parang langit. Hindi ka pa nakakita ng ganoong lugar. Maaari na ngayong buksan ang iyong mga mata. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang lugar na magbibigay daan sa iyo upang mas maunawaan ang mundo. Ito ay isang lugar para sa malalakas na magsasaka, ito ay isang lugar kung saan mo napagtanto kung gaano kakaliit. Huwag isipin na kayo ay tunay na mga henyo dahil medyo malakas kayo sa Zuyu. Sa totoo lang, wala kang kwenta. Nakakita ako ng mga tunay na henyo sa buhay ko, at hindi ko itinuring ang sino man sa inyo bilang isa. Ano? Laking gulat nila nang marinig siya, talagang ikinagalit niya sila. Pinagtatawanan at iniinsulto sila ni Haopang. Gaano kakalakas sa Shengang kung gayon? Mapanuksong tanong ni Diling. Isa ako sa mga nangungunang henyo, kabilang ako sa Shengang North. Sabi ni Haopang. Kayo ay mula sa Shengang kung saan ang chi ng lupa at kalangitan ay sobrang siksik. Kung isasaalang-alang ang mga katotohanan iyon, ikaw ay talagang isang mahina. Sabi ni Diling. Natigilan si Haopang, lumingon siya at nakita ang malamig na ngiti ni Diling. Hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa. Walang pakialam na sabi ni Haopang. Sa wakas, nakarating sila sa harap ng isang napakalaking palasyo. Sa harap ng palasyo ay may ilang siluet. Tila hinihintay sila ng mga taong iyon. Gaya ng inaasahan, tumalon si Haopang at lumapag sa bubong ng palasyo. Tumingin siya sa isang tao nang may paggalang at sinabi. Kamahalan, dinala ko sila. Nagsumikap ka, walang pakialam na sabi ng medyo may edad na lalaki. Ang taong iyon ay hindi tunog o mukhang isang hindi kapani-paniwalang tao, siya ay katulad ng iyong karaniwang Joe. Kahit ang kanyang chi ay normal. Ang taong iyon ay ang pinuno ni Shengang. Ano ang antas ng kanyang paglilinang?
Gusto ng lahat na malaman kung gaano kalakas ang taong iyon. Isang karangalan para sa akin na makatanggap ng napakaraming natatanging mga henyo sa Shengang North. Dahil bisita ko kayo, dapat magkasama tayo sa handaan. Pagkatapos ng hapunan ay dadalhin ka namin sa susunod na lugar. Sabi ng pinuno ng Shengang North. Hindi man lang siya nagmamayabang, mukha lang siyang mabait na tao. Malamang madali siyang pakisamahan, mukha pang ang nirerespeto na niya ang mga ito. Isang piging. Naisip ni Lin Fang. Naghanda din si Shengang ng mga handaan. Si Lin Fang ay nagtataka kung ano ba talaga ang lugar na iyon. Medyo nagalit si Lin Fang dahil sa hindi kapani-paniwalang magagandang babae sa panig ng pinuno. Lahat sila ay may pambihirang chi, lahat sila ay napakalakas at may likas na kakayahan. At gayon paman, sinusundan lamang nila sila sa paligid, hindi mapalagay si Lin Fang. Nadaman niya na ang Shengang ay isang kakaibang lugar. Ano ang gusto nilang gawin? Ang Great Competition ng Zuyu ay pinamahalaan ni Shengang, ano ang kanilang layunin? Talaga bang makita kung sino ang pinakamalakas na magsasaka? Ang lahat sa kanila ay hindi kailanman naisip tungkol sa mga bagay na ito hanggang ngayon. Ngunit bigla silang lahat ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili ng mga tanong na ito, hindi lamang kay Lin Fang. Isang grupo ng mga babaeng nakasuot ng puting damit ang nagdala ng mga lamesa, upuan, pagkain. Ang lahat ay inilagay sa dalawang gilid ng mesa at ang gitna ay nakalaan para sa mga kagalang-galang na tao ng Shengang North. Sige, lahat, magsimula tayo, sabi ng pinuno ng Shengang North. Pagkatapos ay tiningnan nila ang lahat at nagliwanag ang kanilang mga mata. Iyon ay ang piging. Sa mga mesa, bukod sa alak at pagkain, may mga batik ng damo at table tas. Marangya at maluho ang piging na iyon, may mga damo at table tas. At lahat sila ay pambihira, lahat ay nakadarama ng kaaya-ayang chi na lumalabas sa kanila. Shengang. Bamantong hininga si Lin Fang. Ganyan kalakas at kayaman ang saklaw ng impluwensyang ito. Hindi maisip ng mga ordinaryong tao ang mga ganitong bagay. Kahit na ang mga magsasaka tulad ni Lin Fang na naging mas malakas na hakbang-hakbang, na dumaan sa kahirapan, ay nakipagsapalaran. At, hakbang-hakbang, nasira sa mas mataas na mga layer ng paglilinang. Marahil ang mga tao ni Shengang, sa kanilang kayamanan, ay kailangan lamang makinig sa ilang mga guro at makibahagi sa ilang maliliit na labanan laban sa kanilang mga kapwa-disipulo. Ang pag-aaral ng hindi kapani-paniwalang mga kasanayan at diskarte ay naging napakalakas sa kanila. Kung minsan ay lumalabas sila para magsanay gamit ang ilang damo at mga table tasks, maaari nilang sirain ang napakalakas na magsasaka sa lahat ng iyon. Ang mga gumawa ng matinding pagsisikap sa Shengang ay maaaring maging mga Diyos. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng isang lugar tulad ng Shengang at isang bansa tulad ng Zuyu. Iba-iba ang kondisyon sa pagsilang kaya iba ang kinabukasan. Siyempre, hindi pa babayaan ni Lin Fang ang kanyang sarili. Sa landas ng paglilinang, ang pagdaan sa mga paghihirap at pakikipagsapalaran ay mga kahangahangang bagay. Kung ang isang magsasaka na naging makajos sa pamamagitan ng pagdaan sa mga paghihirap at pakikipagsapalaran ay nakipag-away sa isang malajos na magsasaka na natamasa ang maginhawang buhay, walang suspense. Ang mananalo ay magiging ta. Ngunit hindi itinanggi ni Lin Fang na ito ang kaso para sa kanilang lahat. Tiyak, dumaan din ang ilang tao mula sa mayayamang grupo ng mahihirap na panahon. Sa pangkalahatan, ang mga tao mula sa mayayamang grupo ay lahat ay may mas magandang kondisyon. Ang mahalaga ay ang paraan ng pagpapaaral sa kanila ng matatanda. Gayunpaman, ang mga nakarating sa ulap salamat sa kanilang sariling mga pagsisikap ay maaaring ipagmalaki ang kanilang sarili. Kung ikukumpara sa mga taong Shengang na iyon, ang mga henyo ng Great Competition ng Zuyu ay walang ganoong karangyan. Kinailangan nilang umasa ng husto sa kanilang sarili at walang akses sa hindi kapani-paniwalang mga kayamanan upang mapabuti ang kanilang sarili sa landas ng paglilinang. Pakiusap. Sabi ng pinuno ng Shengang North nang makita niyang ang mga tao ay namangha. Ang pinuno ng Shengang North ay kumuha ng pinakamagandang upuan at umupo. Pagkatapos ay umupo sa paligid niya ang maraming magagandang babae. At pagkatapos ay dumating ang ilang napakalakas na magsasaka at umupo rin kasama nila. Sana mas makilala pa kita, magpakilala ka, sabi ng pinuno ng Shengang. Siya ay, tulad ng dati, lubhang magalang. Hindi naman siya mukhang mayabang. Firmament Empire, Diling, sabi ni Diling, Firmament Blood. Diling, hindi masama. Sabi ng leader ng Shengang North habang tumatangok. Suyu, Duan Wu daw. Ang masungit at ultramarahas na koro ng prinsipe. Napakaganda ng nagawa mo para sa napakaliit na bansa gaya ng Zuyu. Sabi ng leader ng Shengang North, parang alam na niya ang lahat tungkol sa kanila. Black Wings Empire, Zhu Xia. Magnolia Empire, Ling Xiao. Kilala silang lahat ng pinuno ng Shengang. At pagkatapos ay nagpakilala si Lin Fang. Suyu, Lin Fang. Sabi ni Lin Fang, ngunit sa pagkakataong ito ang pinuno ng Shengang North ay mukhang nagulat. Hindi niya siya kilala, si Lin Fang mula sa Zuyu. Wala pa siyang narinig na ganitong henyo, sino iyon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 650, layunin ni Shengang. Lin Fang. Bulong ng pinuno ng Shengang North. Si Lin Fang ay mula sa Zuyu. Ang isang maliit na bansa tulad ni Zuyu ay mayroong dalawang henyo sa top 15.
Napakabihirang iyon. Bukod dito, si Linfang ay nakalusot pa lamang hanggang sa ikalimang Zuan-Chi layer kaya't ang pinuno ng Shengang North ay mas nagulat. Bukod sa kanya at kay Yunfei Yang, lahat sila ay nakalusot sa ikapitong Zuan-Chi layer at higit pa. Hindi masama. Napakabata mo pa, bihira ang ganoong antas ng palinang. Umaasa ako na pagkatapos na pumunta sa aming mga espesyal na lugar, ang antas ng iyong paglilinang ay tumaas. Umaasa ako na ikaw ay maging mas malakas. Sabi ng pinuno ng Shengang North. Sa kanyang mga mata, si Linfang ay napakabata at mas malakas na. Maipagmamalaki niya ang kanyang sarili dahil iyon ay hindi kapani-paniwala. Bahagyang ngumiti si Linfang at yumuko ngunit walang sinabi. Bundok Dragon, Jun Moshi. Sabi ni Jun Moshi. Mayroong 6 na tao mula sa Dragon Mountain at sa mga bansang nasasakupan nito. Tatandaan ni Shengang iyon at magkakaroon ng award, syempre. Sabi ng leader ng Shengang North habang nakangiti at nakatingin kay Jun Moshi. Si Jun Moshi, syempre, ay natuwa. Naging mas maayos ang lahat kaysa sa inaasahan niya. Sina Linfang at Yunfei Yang ay nandoon pa sa top 15. Nagpakilala ang lahat at pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng Shengang North. Sige, tulungan mo ang iyong sarili. Pakiusap o huwag kang mahiya. Pagkatapos nito, tiningnan ng pinuno ng Shengang North ang magagandang babae at binata na nakasuot ng sandata. Hindi ka ba curious na makilala ang mga henyo na iyon? May pagkakataon ka na ngayon. Masusukat mo pa ang iyong lakas sa kanila. Tumanggo sila, may isang magandang babae na umiinom ng alak habang hinahangaan ang mga lalaki. Marami sa mga binatilyong iyon ang nakatingin kay Qing Mengzin, napakaganda at kaakit-akit niyang tingnan. Nagagawa niyang manginig ang kaluluwa ng mga lalaki, ang kanyang magandang balat ay tila isang mahalagang material. May maningning na ngiti sa kanyang mukha at ang kanyang leeg ay kasing puti at ganda ng isang Sisney. Nang tumingin sila sa kanyang cleavage, gusto lang nilang makakita ng higit pa. Gayunpaman, ang unang tumayo ay hindi pumunta kay Qing Mengzin kundi kay Tang Yuyu. Nagmukhang malamig at eleganteng si Tang Yuyu. Iba siya kay Qing Mengzin ngunit pareho silang maganda. Kahit na hindi sensual si Tang Yuyu, mukha siyang maislan. Ang pangalan mo ay Tang Yuyu, gusto mo bang umupo sa tabi ko at uminom? Sabi ni Hao Pang, naghihintay ng tugon ni Tang Yuyu. Kakaiba ang itsura niya. Kasabay nito, isang magandang babae ang lumipat sa tabi ni Jun Moshi. Nakatingin siya sa kanya sa sensual at nakakaakit na paraan. Ang kanyang mga mata ay tila malabnaw na parang tubig. Si Linfang ay natulala. Pakiramdam niya ay blind date meeting ang handaan. Ang mga magagandang babae ay nagmamahal sa mga bayani, at ang mga gwapong bayani ay nagmamahal din sa mga magagandang babae. Isang grupo ng magagandang babae ang naglakad patungo sa Diling, Duan Wudao, at iba pa. Dahil 4 lang ang babae, ang mga kabataang lalaki mula sa Shengang ay lumipat patungo sa tig-iisang tao. Ang mga magagandang babae ay mukhang namumukod tangi at hindi pangkaraniwan. Makikita ito ng isa mula sa kanilang chi. Tumingin si Linfang sa kanan at kaliwa. Sa kaliwa niya, naroon si Jun Moshi. Sa kanan niya, naroon si Tang Yuyu. Pareho silang sinamahan, si Linfang lang ang nag-iisa. Nakalusot pa lang siya hanggang sa ikalimang Zuan-Chi layer. Napakababa nito para sa magagandang babae ng Shengang. Ngunit may isang magandang babae na umiinom ng alak ang lumipat sa kanya. Tumingin siya sa kaliwat kanan, at saka ngumiti ng pilit at tinanong siya. Pwede ba akong maupo sa tabi mo? Siyempre. Sabi ni Linfang na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Nakasuot ng asul na changsam ang magandang babaeng iyon at naupo ito sa sahig kasama niya. Iba ang itsura niya sa iba. Nang makita niyang nakatingin sa kanya si Linfang, itinaas niya ang kanyang baso at humigop. Humigop din si Linfang, ang babaeng kasama niya ang pinakamaganda sa lahat ng babae doon. Pero iba ang itsura niya, mukha siyang malungkot at nag-iisa. Hindi mo gusto ang ganoong uri ng kapaligiran? Tanong ni Linfang sa napakababang boses. Inangat ng dalaga ang ulo, ngumiti at sinabi. Kami, mga tao ng Shengang, ay nangangailangan ng pinakamadalisay at pinakamalakas na dugo. Si Linfang ay natulala. Naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Ang piging ay isinaayos upang lumikha ng mga mag-asawa sa pagitan ng mga pinakatanyag na henyo ng Great Competition ng Zuyu at ng kanilang mga tao. Kailangan nila ang kanilang mga kababaihan upang manganak ng hindi kapani-paniwalang mga henyo. Sa makatuwid, nagkaroon ng ganoong uri ng piging. Naiintindihan ko, sabi ni Linfang habang nakangiti at tumatango. Ibinaba ng dalaga ang ulo at ininom ang baso ng alak. At pagkatapos ay biglang, na parang may naisip siya, itinaas niya muli ang kanyang ulo at tumingin kay Linfang. Tingnan mo, ano sa tingin mo? Kung ikaw at ako, papayag ka ba? Mukhang nagulat si Linfang, ganoon lang. Anyways, kung hindi ikaw, sila na. Kahit mababa ang cultivation level mo, guwapo ka sa paningin ko. Tila mayroon kang napakataas na likas na kakayahan. Hindi dapat ganoon kaiba ang dugo mo sa dugo ko. Bulong ng dalaga na may pili. Dahil hindi ka mahilig magbenta ng sarili mo, bakit hindi ka maghanap ng manliligaw? Hindi ba mas mabuti iyon? Tanong ni Linfang. Ako ay isang babae Shengang. Kami ay namumukuntinji tulad ng mga kabataang iyon, ngunit wala kaming masyadong mapagpipilian gaya nila.
Kailangan nating maghanap ng mga taong may kamanghamanghang likas na kakayahan, kahit na mababa ang antas ng kanilang paglilinang, hindi ito mahalaga. Masyado kang mapangahas. Sabi ni Lin Feng habang nakangiti at umiiling. Napakalaki ng lugar na iyon, sa antas ng kultibasyon ng pinuno, kahit na bumubulong siya, marahil ay naririnig niya ang sinasabi nito. Alam ng pinuno na ayaw naming gawin ito. Pero wala siyang pakialam. Ang pinakamahalagang bagay ay si Shengang. Wala siyang pinagsisisihan. Sabi ng dalaga na parang walang pakialam. Si Lin Feng ay hindi nakaimik, ngunit ang babaeng iyon ay kawili-wili. Sa ibang mga pagkakataon, maaaring umibig si Lin Feng sa kanya. May mga asawa na ako. Sabi ni Lin Feng habang nakangiti. Nang marinig siya ni Tang Yuyu, sumulyap siya sa kanya at muling ibinaling ang kanyang ulo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Haopang. Umalis ka na, hindi ako interesado sa'yo. Hindi nakaimik si Haopang. Inanyayahan lang niya si Tang Yuyu na maupo sa kanya, ngunit tinatanggihan siya nito ng husto. Hindi niya akalain na ganoon ang magiging reaksyon niya. Laking pagtataka niya kaya lang mahatak ang mukha. Pagkatapos ay tumayo siya at tumingin kay Lin Feng at sa babae. Tapos tumingin siya sa babae at sinabi, Qingchan, lumalala ka na talaga. Ang pagpili ng cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer, iyan ay katawa-tawa. Pagkatapos, itinaas ni Haopang ang kanyang manggas at tumingin kay Lin Feng nang may kawalang kasiyahan. Huwag mo siyang pansinin, napakayabang niya. Iniisip niya na siya ang pinakakahanga-hangang magsasaka sa mundo. Ngunit talagang maraming tao sa Shengang na mas malakas kaysa sa kanya. Walang pakialam na sabi ni Qingchan. Si Haopang ay tinanggihan na ng babaeng iyon noong nakaraan. Galit na galit pa rin siya kaya naman nababastos siya. Bahagyang tumanggo si Lin Feng at kumuha ng tableta mula sa mesa na agad niyang nilunok. Isang hindi kapani-paniwalang pakiramdam ang sumalakay sa kanyang katawan, hindi ito comfortable pero parang ang dalisay niyang chi ay nagiging mas dalisay kaysa dati. Makalipas ang maikling panahon, lahat ay bumalik sa kani-kanilang mga upuan, pati na rin ang mga magagandang babae. Tumiti ang pinuno ng Shengang North at sinabi, Kayo ang pinakanamumukod tanging mga henyo ni Zuyu at sila ang mga pinakanamumukod tinjing kabataang lalaki at babae ng Shengang. Inayos ko ang piging na iyon para makapagpalit kayo. Sige. Dahil wala kang gana ngayon, ihahatid muna kita sa special area. Ang pinuno ng Shengang North pagkatapos ay tumayo at nagsabi, sumunod ka sa akin. Biglang naging interesado ang lahat. Sa landas ng paglilinang, ang mga tao ay halos interesado sa pagtaas ng kanilang lakas. Bumangon ang lahat sa himpapawid at sumunod sa pinuno. Ano ang espesyal na lugar na iyon na pinag-uusapan ng pinuno? Sa wakas ay makikinabang na sila sa magagandang pakinabang ni Shengang.